Good day everyone, this is Jermark TV for another video and today magsasolve tayo ng angles ng polygon. So simulan na natin. Okay, so i-recall muna natin yung angles ng polygon. So na-discuss natin yung interior at saka exterior angles ng polygon. So kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, is panoorin nyo muna yung video na yon by accessing the link at the upper right corner of your screen. So again, ito po yung interior angle, tapos ito yung exterior angle. So sa interior angle, ito po yung isa sa mga interior angles ng polygon. At ito naman is yung isa sa mga exterior angles ng polygon. Interior na sa loob, exterior na sa labas. Okay? So ang relationship ng dalawang ito is silang dalawa ay nakabuo ng linear pair, at kapag nakabuo sila ng linear pair, ibig sabihin yung sum ng dalawang ito ay 180 degrees. Therefore, silang dalawa ay supplementary. Okay? And then i-apply natin yung iba pang angle pairs kagaya ng vertical angles like that, no? Para makasolve tayo ng angles ng polygon. So magbibigay tayo ng examples. Okay, so para sa unang example is we have this figure, no? So yung interior angles na given ay 99 degrees, 71 degrees, and then yung isang exterior angle ay 65 degrees. So bale ang hinahanap is yung exterior angle na x degrees, ano po? So isa-solve natin, ano po? So bale para ma-solve natin is kailangan makuha natin yung lahat ng interior angles including this one. Okay, yung x mismo kasi nasa interior naman siya, 'di ba? So kunin mo muna to, yung measure ng adjacent interior angle nito. Okay? And kagaya ng sinabi ko, kapag adjacent yung interior tsaka exterior angle ng polygon, ibig sabihin nakabuo sila ng linear pair, and it follows that they are supplementary. Okay? So sum ng dalawang ito ay dapat 180 degrees. Okay? So to find this measure, subtract 65 from 180. Ano po? So 180 minus 65 is 115 degrees. Okay? And then we have 4 interior angles including x degrees. Ano po? So bale, kukunin muna natin yung sum ng measures ng polygon na ito. So this is 4 sides, bale isa siyang quadrilateral. Ano po? So para mahanap natin yung sum, una, bale gamitin natin yung formula na n-2 equals 180, ano, times 180, ano po? Okay? And then, saka mo i-substitute yung number of sides. So, this has 4 sides, bale 4 minus 2 times 180. Then, 4 minus 2 equals 2 times 180. And that is equal to 360 degrees. So, ito yung sum nila, ano po? Okay, so isulat na natin in equation form. We have 115 plus 99 plus 71 plus x is equal to 360. Ayan yung apat na yon. Okay, now to solve for this one, bali i-add mo tong tatlo. Bali 115 plus 99 plus 71. So 5 plus 9, 14, 15, carry 1. 1, 2, plus 9, 11, plus 7, 18. Then, 285. Okay? Oh, yan. 285 plus copy the rest of the equation. Okay? 285 plus x equals 360. Okay? And then, isusubtract natin both sides by 285 para makuha si x. So, minus 285 minus 285. Okay, so wala na to, x na lang ang matitira. So 316 minus 285 is 75. So ibig sabihin ang measure ng angle na ito, yung nawawalang angle ay 75 degrees. So yeah, this is the answer. Next, number 2, we have this figure, ano po? So kukunin natin yung measure ng angles na nilabel as x degrees. Okay, so
to analyze this, di ba, analyze muna natin yung figure, ano po. So, kung makikita natin, meron tayong right angle. Okay? So, ganito po yung simbolo ng right angle. Okay? So, kapag nakita kayo ng maliit na square dito sa corner or sa vertex ng polygon, ibig sabihin, itong interior angle ay isang right angle. And ang measure ng right angle ay 90 degrees. Okay? So, ang gagawin muna natin is kukolektahin natin lahat ng measures ng interior angles. Kasi yung iba sa kanila ay bakante pa. Ano po? Next is we have 36 degrees here. So, ito yung measure ng exterior angle since ito ay yung extension ng side na to. Okay? So, kukunin natin yung measure ng adjacent interior angle. Okay? And since supplementary naman sila, ang sum nila ay 180. So, i-subtract natin to from 180. Okay? So, 180 minus 36 is 144. Okay? 144 degrees. And then, for this one, diba? So, kung makikita natin, we have angle pairs. Ito yung given, tapos ito yung interior angle. So, ano bang relationship nila? They are vertical angles. Okay? They are vertical angles. And kung natandaan niyo kung anong ibig sabihin ng vertical angles, ito yung pares ng angles na ito. Okay? And kung maalala nyo pa, no? Bale, pag sinabing vertical angles, kapag dalawang angles ay vertical angles, bale, silang dalawa ay congruent. Ibig sabihin, pares yung kanilang sukat. Okay? So, kung 104 degrees ito ay 104 degrees din. Okay? So, ngayon, nakumpleto na natin yung interior angle measures, including these two. Okay? And then, saka tayo mag-proceed sa solving this angle. Okay? But first, kunin muna natin yung sum ng measures ng angles ng five-sided figure called pentagon. Okay? So, to do this, gamitin natin yung formula na n minus 2 multiplied by 180. Okay? Then, yung n dito, yan yung number of sides. So, this figure has 5 sides. Bale, yung n palitan natin ng 5. So, 5 minus 2 multiplied by 180. Now, subtract 5 minus 2 equals 3 times 180. So, times mo sa 180 yung 3, magiging 540. So, bali, ang sum ng limang ito ay 540. Okay? Now, isusulat natin ito in equation form. So, we have 104 plus 90 plus 144. Itong tatlo. Then, plus yung dalawang x plus x plus x equals 360. Ay, 540 rather. Okay? 540 po kasi yung sum nila. Now, to solve for x, di ba? I-add mo tong tatlo. So, 4 plus 4 equals 8 plus 0 equals 8. Next, 10 plus 9 equals 19 plus 14 equals 33. So, 338 ang sum nilang tatlo. Ano po? Then, plus, nakikita natin na dalawa yung x, di ba? So, x plus x is 2x since dalawa yung x dito sa equation. Okay? Kaya ang pag pinagsama mo sila, ang magiging result ay 2x. Okay? Equals 540. Okay? Now, ang susunod naman step is subtract natin by 338. So, subtract 338. Bale, cancel na to. Wala na to eh. Di ba? Matitira na lang is 2x then equals 540 minus 338 equals 202. Okay? So, yung dalawang x dito ay 202. Kumbaga ay yung sum ng dalawang ito. Parehas sila. No? Pag parehas yung letter, parehas din dapat yung value nila. Okay? Kaya naman, i-divide natin sa 2 to get the answer. Okay? So, wala na to. X is equal to 202 divided by 2 magiging 101. So, ibig sabihin nun, yung bawat isa sa kanila, ito tsaka ito ay may sukat na tig 101. So, ito ay 101 degrees at yung isa naman ay 101 degrees din. Okay? So, ito po yung sagot. Okay? Next, number 3, we have this one. So,
ang nakikita natin ngayon is yung dalawang triangles. Okay? So, kailangan dapat alam natin kung alin ang uunahin natin dahil wala namang general rule in solving the angles of the polygon. So, consider natin itong triangle na to since itong triangle ay may tatlong measures ng interior angles. 48, 77 at saka X. Okay? And sa triangle guys, to, ang sum ng measures ng interior angles nito, no, itong tatlo ay 180 degrees. So, gagamitin natin yon to solve for X. Okay? So, simply i-add mo lang itong tatlo, 48 plus 77 plus X, and then i-equate mo sa 180. So, we have 48 plus 77 plus X, no, is equal to 180. And then, saka natin i-solve for X. Ano po? So, to do this, i-add mo itong dalawa. So, 48 plus 77 equals 125. Plus X is equal to 180. Ayan. And then, subtract natin to by 125. So, subtract 125. So, minus 125. Ano po? So, cancel mo na to. At dahil wala na yan, 0. Then, X na lang matitira equals 180 minus 125. That's 55. Okay? So, ibig sabihin, ang measure ng angle na ito ay 55 degrees. Okay? Now, di pa to tapos kasi ang isosolve pa natin is yung Y. Now, pero alam natin na ang angle na to ay may sukat na 55 degrees kasi yan ang nawawala. Okay? So, ito 55 degrees and i-relate natin dito, no? So, ano bang relationship nito tsaka ito? Since itong angle na to ay interior angle ng triangle na ito. Okay? So, again, silang dalawa ay vertical angles and pag sinabing vertical angles, silang dalawa ay congruent. So, kung 55 ito, ang measure nito ay 55 din. Okay? Ayan po. And then for this one, meron tayong 115 degrees. Ayan yung measure ng exterior angle. So, kunin natin yung measure ng adjacent interior. So, subtract mo lang to from 180. So, 115 or 180 minus 115 is 65 degrees. So, ayan na. Meron na tayong 55 degrees and meron tayong 65 degrees. Ang susolve na lang natin ay Y. Okay? So, ulitin natin but this time gagamitin natin tong given na to. So, we have 55 plus 65 plus Y equals 180. Since this is a triangle, bali ang sum ng measures ng interior angles ay 180. Kaya ganito siya. Okay? So, ngayon, solve na natin as usual na katulad ginawa natin before. Ano po? So, 55 plus 65 is 120. Then, plus Y equals 180. And then, subtract 120 both sides. So, minus 120. Bale, Y is equal to 180 minus 120 na. That's equal to 60. So, this means ang measure nito ay 60 degrees. Okay? So, to summarize our answer, yung X po natin ay 55 while yung Y naman ay 60. So, ito po yung hinahanap natin. Okay? So, these are the answers. Okay, so before we proceed to this one, subscribe muna kayo sa YouTube channel para sa iba pang videos na ina-upload ko. Especially kung meron kayo naiintindihan or nauunawaan sa mga videos na ina-upload ko. Okay? So, for number 4, we have this figure, no? So, ilang sides to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 sides, isa siyang irregular hexagon. Okay? Anyways, lahat naman ng interior angles ng hexagon ay given na provided ito, no? May nakita na naman tayong right angle, so automatic 90 degrees yan. Okay? Ayan po. And then, we have x at saka 2x. No? Pag sinabing 2x, dalawang x yun. Okay? Ayan. So, anyways, kukunin muna natin yung sum ng measures ng interior angles nito. Okay? Itong polygon na ito. No? So, to do this, gagamit tayo ng formula n minus 2 times 180. Diba? Ang n po natin ay 6. Okay? N is 6. Bale, minus 2. No? Bakit 6? Kasi ang polygon na ito ay may 6 sides. Okay?
So 6 minus 2 times 180. Then 6 minus 2 equals 4 times 180. And that is equal to 720. Okay? Ayan yung sum ng measures ng anim na ito. Okay? Now, para sa susunod is isusulat natin in equation form. So, unahin muna natin yung mga numbers. Bale, 123 plus 96 plus 90 plus 135. This 4, okay? Itong apat na ito. And then, plus x. And then, plus 2x. Then, di na kasya dito. So, dito na lang. Equals 720. Okay? Di na kasya no? Isolve natin. Okay. Now, isosolve natin for x. No? So, i-add muna natin tong apat. No? So, 3 plus 6 equals 9. 9 plus 5 equals 14. Okay. 1 plus 2 equals 3. Plus 9, 12. 21. Tapos, 24. Okay. Then, 2, 3, 4. So, 444. Plus, ito yung sum ng apat 444. Bale, we have x plus 2x. So, ano bang ibig sabihin ng 2x? Dalawang x yan, kaya naging 2x yan. So, bali ang i-add natin is yung isang x at saka yung dalawang x. Okay? So, 1, 2, 3, bali tatlong x yon. So, ibig sabihin, isulat na natin as 3x. Okay? Isang x plus dalawang x equals tatlong x. Okay? Equals 720. Ayan. Ngayon, dahil nandyan na siya, bale, subtract na natin by 444. Then, wala na to, cancel. 3x na lang pong natira. That's equal to, 3x is equal to 720 minus 444. Bale, so 10, magiging 10 na siya, no? Borrow 1. 10 minus 4 equals 6. Then, 1 minus 4, borrow 1 ulit. Okay, 11 minus 4, 7. Then, 6 minus 4 equals 2. Okay, so 3x is equal to 276. Okay? And then finally, tatlong x yun, di ba? So, yung tatlong x, 276 ang equal. So, kung ang tatlong x ay 276, ilan ang isang x? So, i-divide na natin sa 3, syempre, di ba? So, usog natin. Bali, x is equal to 276 divided by 3. 9 times 3, 27. Bale, 6 na lang, no? Kasi ito 0 6 divided by 3 equals 2. Yan, 92. Okay, so x is equal to 92. So, ibig sabihin, itong x lang, no? Itong angle ay may measure na 92 degrees. Habang yung isa naman, 2x, di ba? Ang x po natin ay 92 since dalawa siya, no? Bali, 92 times 2 or 92 plus 92. So, doble mo yung 92 and you will get 184 degrees. Okay? So, bale, ang hinahanap dyan is yung value ng x. So, bale, ang sagot talaga is 92. Kinuha lang natin yung measures ng nawawalang angle. Okay? So, yan po yung sagot. Okay, so para sa huling item, no? So, susolve natin yung angles labeled x, y, and z degrees. So, kung mapapansin natin is meron tayong tatlong triangles na nakikita. So, this one, itong triangle na ito, tapos itong triangle na ito, at itong triangle na ito, itong pangatlo. Okay? Now, ano ang uunahin natin? So, let's say uunahin natin to ano po, itong triangle na ito. Okay? So, ano bang interior angle measures nun? 51 degrees, 68 degrees, at saka yung y degrees. Kasi yung y degrees ay bahagi ng triangle na ito. Okay? So, ngayon, triangle siya, automatic 180 yung sum nilang tatlo. Okay? So, isosolve na natin. Ano po? So, 51 plus 68 plus y equals 180. Okay? So, i-add mo tong dalawa, 51 plus 68, that's 119 plus y is equal to 180. Okay? Then, minus mo lang sa 119. Then, y is equal to 180 minus 119.
that is equal to 61 degrees. So, ibig sabihin, itong angle na ito ay may 61 degrees. Okay? So, ito yung unang sagot natin. Now, para sa second one, itong triangle naman, no? Itong triangle naman. So, ano bang interior angles nito? 79 degrees, 31 degrees, at saka yung x degrees. Okay? So, remember po, itong x degrees ay bahagi ng triangle na ito. Okay? Ayan. So, isusolve na natin like before, no? So, this time, gagamitin naman natin to. No? So, 79 plus 31 plus x is equal to 180. And then, saka mo na isolve for x, no? So, i-add muna to. 79 plus 31, that's equal to 110. Then, copy the rest of the equation. Plus x equals 180. Okay? Then, subtract both sides by 110. Minus natin sa 110. So, x is equal to 180 minus 110. That is 70. Okay? So, this means ang measure ng naman nito ay 70 degrees. Itong angle na to. Okay? 70 degrees. Now, it remains to solve for the value of z. Okay? Which is this one. Itong angle na to na ang sukat ay z. Okay? So, ngayon, base sa previous solutions natin, we have 61 degrees. Ito naman ay 70 degrees. So, ang kulang na lang ay ito. Okay? So, again, this is triangle. Bale, ang sum ng tatlo ay 180. So, gawin na natin. Ano po? So, 70, yung kanina, tapos yung kanina din, 61. So, 70 plus 61 plus z. Yan. Equals 180. Okay? Ayan po. Then, pagsamahin natin to 70 plus 61 is 131 plus z equals 180. Then, subtract both sides, 131. Bale, z is equal to 49. Okay? Kasi 180 minus 131 is 49. So, bale, itong z naman ay may 49 degrees. Okay, to summarize the answer, ang x po natin ay 70 degrees, ang y naman natin ay 61 degrees, at ang z naman ay 49 degrees. So, ayan po yung measures ng triangle na ito. Okay, so that's all for today about solving the angles of the polygon. And I hope you have learned something. Ano po. So, do not forget to subscribe to my YouTube channel para sa iba pang mga videos na i-upload ko. And follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.